Good morning guys. On the way kami sa airport ngayon dahil hiatid namin yung kaibigan namin pabalik sa trabaho niya sa Guyana. But before that, daanan muna namin siya sa Cheese Village, and then punta kami sa airport. So let's go! Dito na kami guys sa Churchill Roosevelt Highway. We are heading to Cheese Village. We are crossing the flyover of Churchill Roosevelt Highway, heading to Uriah Butler Highway.
ng daan, guys. Masarap magmaneho ng sasakyan kung ganito yung mga kalsada na daanan mo. Chaguanas Bridge. Ito na ang tinatawag natin na Chaguanas Bridge. And then this is now Solomon Hotsoy Highway. After Chaguanas Bridge is Solomon Hotsoy Highway heading to San Fernando. Lakwatsa. Turn left tayo dito, guys. Mag-cross naman tayo sa Cheese Village overpass. Ganda nitong Subaru na to, bilis ito. May mga turbo yan, may mga ano yun.
kaibigan natin. Right turn muna tayo dito, guys. So, dumating na tayo dito, guys. Tawagan natin yung kaibigan natin na magpreparar na. So, dito na tayo, guys, sa apartment ng kaibigan natin. Tawagan na natin siya para makaalis na kami papunta sa airport sa Piarco. Na-pick up na natin, guys, yung kaibigan natin dito sa Cheese Village. Let's go! So on the way na kami ngayon Back sa to airport sa Piarco International Airport of Trinidad and Tobago. Hindi kayo dyan! Salamat! Ginawa ni Loretta to? Si Kuan, Kay Ate Marlene? si Marley kay magkuan man na siya na may mo-order niya. Oo, ano yan, Order nagtitinda. na lang ko. Ano yan, balinghoy? Dili ka ng pilit. Pilit. Ah, okay. Babae na ko kasi... Oh, sarap. Parang Gabi pa yan niluto. suman. Ibus sa atin. Sa Bisaya, ibus. Ha? Ibus. Ibos ka. Itong ibos kay di ba mura man to og iyang wrapper mo. Nyuk. Oh. Pero parang ibus naman to. Sundol. Sarap. Lagyan pa ng luya, masarap. Mag-order sa kanya. Okay ka lang dyan, eh? Kasya ka dyan? Ha? Kasya ka dyan? Oh. Ano rush flight mo? Free. Alas 3? Tama-tama lang yun. Alas 12, medya ula-ula na durata. Lapit mo yan, 45 minutes lang yan. Wala pa nga. Yung daan pa mula sa airport papunta doon maganda na, Jeng. Papunta doon sa may East Bank. Ongoing yung inaayos nila. Nag-ayos sila. Back to reality. Nako, nandun pa naman si Feroz. Ayan. Sige lang, smiley lang. Magpa-vaccine pala ako bukas. Polio, Second dose, hindi yung polio. Wala nga, hindi pala yung polio. hepatitis. Hepat tsaka MMR. Pero negative ka naman sa hitan. Second dose sa akin yung hepat tsaka MMR. Ito, Bintaw. So talaga itong luko-luko na to. Trinidad. Indian. Sarap, no? Hindi ganong manamis. Hindi, tama-tama lang. Gusto ko yung panlasa niya kasi hindi siya ganong... Tsaka tama yung gata na. Butong yun eh. Sa amin tawag butong. Tama yung gata na, Jing. Talagang malagkit-lagkit. Ang gata na pure. Nyog. Ginigid. Nagtanong ka o ano?
Hmm? Tinanong mo ako o ano? Ikaw. Hindi ko alam. Kumakain lang ako. Later naman. Ano ba tama na to? Later na nga. Mamaya walang natira. Bukunin ko ito bukas. Sa trabaho. May sasakyan ka doon, Jing, sa Gana? Hindi, yung ano lang, natawag ng taxi or may sasakyan naman. Walang susundo sa'yo? Hindi ako nagpasundo. From side office ng Hukmali, Jeng, papunta sa project nyo, malayo. Depende. Kung Haliburton lang, malapit lang. Nasa Ecos lang, hindi mo na ano no, nasa Ecos lang yung ano nila yung apartment. Ay, di malapit lang. 4-door apartment. May mga project pa rin kayo sa Haliburton? Alam mo, yung Civic Ram, di ba? Nag-put up na sila ng company. Oo. Kaano namin yung Civic Ram. Yung company nila, laging sila nakuha ng project. Subcon nyo? Hindi, laging sila nakuha ng project sa ano, hindi na Hukmali. May mga project na sila? Doon sa Hukmali, sa Haliburton. Parang sila yung pumalit ng Hukmali. Mga maliliit-liit. Kasi una-una naman yung Bikram dyan, Arrow dyan sa Haliburton eh. Oo, sa maintenance kasi sila eh. Oo. So ngayon, gumawa sila ng sariling project. Naghiwalay sila eh. Oo. Gulay sila sa Arrow, tapos Sila na yung nag-construct ng isang warehouse doon sa likod. malaki? Malaki din. Ha? Malaki din yun. Parang mas malaki pa sa ano, sa Lead City. Mas mahaba. So wala nang kumali doon sa Haliburton. Yung last na project, alam mo yung crane, di ba? Oo. Yun ba yung gini-extension yun? Nagdagdag sila ng isa pang crane na 5 ton. Eh, umaayaw siguro sila. Kami yung ano, ayaw din namin eh. Ayaw din ng Hukmali kasi ma high risk ba? Kasi may mga equipment na rin doon sa loob. Eh, nag-ano sila, nagbigay ng quote na mataas para hindi manalo pa. Ang kumali. Oo. Bumalik sila sa amin. Ha? Bumalik sila sa amin, tinanggap yung ano, Yung yung quote. Oo. So kayo nag-extend. Ano, hindi, nagdagdag ng crane, 5 ton crane. Di ba ang una natapos na yun, tapos nag-extend kayo? O, tapos na yun. Oh, tapos yung dagdag na yan, yung sabi mo na ano? Extension, mga parang warehouse. Maliit Yan. lang, parang half lang ng ano. So yan ang quote ng Hukmali na mataas para ayaw nila tanggapin, kaso lang tinanggap pa rin. Yung 5 ton. Hmm. Pero yung warehouse, kami rin ang nakakuha doon. Yung extension. Tapos yung 5 ton na additional doon sa 8 City. Kasi di ba meron silang 15 ton crane. Gusto nila dagdagan ng 5 ton. Yun ang nag-quote kami ng malaki kasi ayaw nga namin. Eh, walang tumatanggap eh. Ah? Walang tumatanggap. Magaling din si Rene, siya yung nag-ano doon eh. Sino? Si Rene, siya yung nag-ano sa site. Magaling din yun si Rene. Talagang napakataas na high risk na lalo ng June. Magaling magkaplano pa. Sino nagplano nun? Si Rene naman yung ano doon. Nagsa-supervise? Galing sa mga mechanical. Mga coordination ng yung mga ano ba, yung crane, yung mobile crane na umaangat. Siyempre na may ano na eh, may tawag yan, may una nang nagagawa eh, di alam na ni Rene yung procedure niyan. Pero yun talaga Jun, talagang high risk. Hindi raw siya nakatulog. Sino? Si Rene. Kasi ano, iba naman yung dati kasi pinapadaan sa ano yun eh. Yung hook ba ng crane, pinapadaan doon
Dalawang crane sa loob? Dalawang crane. Kasi talagang konting ano lang. Nako, alam mo yung runway beam? Oo. Sasagi dun sa runway beam pag maano. Talagang konti lang talaga yung movement mo. Magaling namang crane operator eh. Sa ano yun, coordination talaga yun. Tagal na ni Rinis o kumali, may mga dapat yan upgrade naman lang sa auto. Isa na yan, tagal na yan yan. Oo nga. Walang ano. So Rinis, so babay. Naawa din ako nun. Sobra na siguro 20 years yan si Rinis. Nag-almusal ka din bago malis? Nag-almusal ka? Oo, nag-brunch kami. Kasi kung nagsimba pa kami ng maaga, mga 6:30 siguro yun. Tapos nag-laundry ako, nag-load ako ng ano, Nag-dryer kagad. habang nandun kami sa simbahan. Tapos dating, nagsampay ako, meron konting packing. Nagpack na ibang gamit. Hindi kayo nagkikita ni Celeste dyan? Ha? Ni Celeste? Kita ko siya, pero ano sa taas. Wala na siyang sasakyan. No? Meron pa, kaya lang din siya marunong mag-drive. Yung pinapadrive na yung dating ano ni Yes. Ay, hindi marunong mag-drive si Celeste. Hindi. Sayang nga bisa sa Si Rinis lang naiwanan na doon. Si Taslim, wala naman. Si Michael. Tapos ikaw, Ha? mawawala ka na rin. Si Rinis na lang gawin niya ng project manager. Ewan ko, parang di balak din yan si Rene. Sarili. Alis? Ewan ko lang, ewan ko, parang feel ko lang. Ewan ko lang. Contractor na rin. Noon pa yun, balak niya. Hindi man lang siya hindi. Noon pa yun, sabi niya na alis siya pero hindi naman makalis. Dapat taon-taon kahit 500 man lang, 1,000 man lang madagdagan. No? Ha? Yung kumikita pa yung DJI, wala talaga. Siras, puro lang document, puro lang communication, puro lang ano. Pag nag-usap regarding ano ng sweldo, tight yung schedule, tight yung budget, naging ano. Ngayon nung walang project, sabihin niya, we'll work as a team, we'll hold our hands, parang ganon ba? We'll hold our hands tightly, ano daw, magtutulungan. Iniisip ko naman, magtutulungan pag hindi maganda yung takbo ng business, pero pag maganda yung takbo ng business, Hindi ka wala, na, bibitawan din. hindi ka na napansin. Oo. Ang tagal na kumali, hindi pa rin lumalaki, ganun pa rin. Yung namal ko, lumaki, no? Ang malaking namal ko. Hindi pa rin sila nang bibigay ng update sa akin eh. Nag-text ako, natawag ako, sabi tawagan daw ako pero hindi naman, bahala na sila dyan. Ganyan sabi ni Nestor, ganyan sila dyan, hindi nagbibigay ng update dyan. Tapos, price project namin sa Tobago, sila subcontractor.
sinabihan ako ni Nestor na itanungin ko daw sila si Naim at saka si Lini kung kailan sila mag-mobilize. Sabi ko kay Nestor nung punta ko. Akala ko ba pumunta ka sa kanila? Oo nga, Pumunta ka? 2 beses na nga ako na una kasi ayun, tinawagan ako tapos pinuntahan ko, pangalawa pumunta ako Oo. before August daw. Ngayon tinawagan ko, mag-call back na sila. Tapos nag-text ako pa sa update lang ba, wala naman. Sabi na nung Mr. ganyan sila dyan, hindi nagbibigay ng ano yan, tapos mamaya-maya, ano na, Tawagan ka na. hindi mamaya-maya, ano na sila, nandun na sila, Wala, ba't yung wala pang update? Tuhan mo next week, Oo. bisita ka na lang. Niyayaan mo yan. Ha? Ay, hindi lang. Niyayaan mo. Hayaan mo na lang. Hindi naman sila nagbibigay na yun nung sorry, mahal yung ano, yung package mo. Yun, ganito, wala eh. Sabi ni Nestor, sa amin nga, hindi namin alam kung mag-mobilize yun sa project nila sa Tobigo. Mamaya, nandun na, nag-mobilize na sila. So, Hintay ka lang. ito alam mo. May pamasahe lang ako sa aso ko pa uwi, ayos na. Ako at saka aso ko. Ito maiwan dito to eh. Siyempre Pension kasi. may pensyon to, tapos Pwede ka naman umuwi, Jo. Pwede rin. Pension mo. Senorita. kung wala lang yung aso, umuwi na yan. Ako, pamigay mo yung aso. Kawawa yun nga. Mahirap talaga pag meron kang alaga. Kaya ayaw ko ng ano eh. Kasi Hindi mo alam. maano ka eh. Ma-attach ka eh. Touch ka. And then, hindi Para ng anak mo eh. mo alam kung ibang iwan mo o mag-alaga na Tapos sa kaya. mag-alala ka pa kung aalagaan ba yung aso mo. Mga ganyan ba. Dito tayo dadaan. Kasi may alaga na rin ako nun eh. Kaya lang namatay yung sa akin. Buti lang nga yung pusa ko. Lumayas Talagang na. umiiyak ako. Sumayas yung sarili So, na. ayoko na lang alaga. Ayoko na rin. Talagang umiiyak talaga ako nun. Kasi aso yun eh. Yun bang mababa siya tapos mahaba yung katawan. Saan na nga Saka punta? playful pa naman yun. Saan na punta na? Namatay siya. Nagkain ng American flag ata yun. American fruit. Kaya nun ayoko na alaga. Kasi naisip ko, walang problema mag-alaga. Ang problema, pag umalis ka, saan mo dadalhin yun? Sino ang mag-alaga? O kung aalagaan ba. Kung alagaan, pag-alaga mo, di kawawa yung aso. Yun naman. Lalo na ito sa dito, na-spoil ang mga aso. Yung aking pusa, buti lang lumayas. Inalagaan ko rin ng 3 taong higit. Sus, Ginoo. Ito Urea Butler Highway ito, no? Hindi, ano pala, Churchill Roosevelt Highway, di ba? Yung kabila, Urea Butler Highway, after ng flyover, So, Di ba Urea Butler Highway hanggang sa Chaguanas. After Chaguanas Bridge, yan, Solomonot sa highway, alam mo. Hindi ko alam ata yun. Hindi ko na maalala. ang alam ko lang dito, ang Urea Butler. Churchill Roosevelt Highway na ito. Papunta dun sa may pinakadulo. Sa bago mag-turn left ka punta sa Sangre Grande. Highway. Yan, Churchill Roosevelt Highway. Bukas pasok ka na dyan. Ay. Back to reality one day lang. Magpalit ako kasi pupunta ako ng Vaccination. Kasi bukas yung tamang-tama eh. Yung another second dose. Tapos mag-email ako. Kita ko yung mga Basan. medical lab. Malaki talagang nun. Yung pagpunta ko dito, no? Medical lab.
kami mismong Trinidad. Parang nga ito bumalik Tingnan mo sa Turks and Caicos. May doktor ko sa Turks and Caicos mo nung ako yung nasa Pilipinas. First na doktor ang umalis. Dr. Santos. Diyan dinala sa Turks and Caicos. Hanggang ngayon? Ay, hindi ko lang alam. First na daw yung pasyente, crocodile bite. Oh? Asan daw yung mga krokodil? Dami crocodile na doon sa Turks and Caicos. Ay, naku. Kaya wag ka na magpa-beach na lang. Maraming crocodile doon. Sa mga beaches siguro, no? Beaches mo rin. Wala naman. Hindi, yung mga... Ano yan, mga river yan, mga Yan ay lake. alligator. Hindi, wala namang crocodile sa dagat, ah. Wala, river, mga ano yan. Yung mga matatabang na tubig, river or lake, mga ganyan. Yun daw, ang first patient na nandun pa ako sa may medical, sa may pikutan na trabaho. Yun. First daw, nagsabi nga, first na daw pasyente. Ay, crocodile. Grabe daw. Oo naman, grabe. Alam yun, matalinong doktor na yun si Dr. Santos. Parang pediatric doctor yun. Matagal na siyang pumunta ng Turks. Nan 2005 pa. Baka ano na yun, 2005, 10 years kasi yung ano nila dun eh. Contract? Pwede ka sa residency. Okay. 10 years? Eh, Trinidad nga, 12 years na ako eh. Ako ha, ilan na tayo ha? Sabi daw 5 years, pero wala na. 2008 tapos plus 5, 2013, 25, 12 years na residence dito. Nag-follow up ka sa National Security Gang? Oh, lagi naman. Basta Ano sinasabi? ay, kinausap ko yung ano na, kasi hiningihan ako ng work permit. Sabi ko, I cannot get a work permit because the employer prefers a permanent resident. That's why I'm trying to get a permanent residency here in Guyana. Yun na nga mo, si kanino, work permit ang inano. Wala naman siya isang pito work permit. Updated. Diba si Kuya Cesar nga, nag-apply ng citizenship nga, 8 taon daw bago siya na-apply. So, 8 years. Ako nag-apply ako 2021. Ay, 21? Oo, 2023 ako in-interview. 24, 25 na ngayon. 2 years na, wala pa. Nag-apply ka? Citizenship. Ilang years ka na? Saan? Citizenship. Wala pa. Application. Tapos na ako na-apply, na-interview na ako lahat. Ang pa na lang, ay approve na lang doon. Ilang years na ngayon? 2 years. 2 years. Magpa-dual ka. Oo. Pwede naman sa atin, di ba? Para nga hindi ako mabalik dito every year. Pag resident ka, kailangan every year nandito ka. How many citizenship we are allowed from the Philippines? 1 or 2? Tay, Ha? ilang... 2. Pwede ka. Hindi pwede na 3. Hindi ata. Meron bang ganun? Yan, for example, citizen ka dito, nagpunta ka ng London. Kasi yung London, after 5 years, mag-citizenship ka na rin doon. O, hindi siguro pwede, no? Kung ako mag-iron doon, Huwag na nating pag-usapan yan. Sasama lang ang loob mo sa mga ganyan na kumplito ka naman, may ban ka pa, may work permit ka pa, hindi pwede mag-residence. Iba nga dyan, sandali lang, after 5 years na, mayroon na kaagad. Hindi maintindihan sistema dito sa Trinidad. Oo nga eh, kung may kilala ka siguro. Pero ginawa na Kahit natin na, yan dyan, pero hindi naman tama hindi naman yung right na tao na kinausap natin, no? hindi. Nagbayad nga tayo, magkano binayad natin yun, John? Saan? Di ba yung kinausap natin sa National Security noon? 5,000, 6,000. Hindi tayo nagbayad ng malaki kasi parang nagdadalang isip tayo. Sino ba yung Di kinausap ba yung may kinausap tayo, John, sa National Security noon? O Pedro? immigration ba yun? Si Budo? Hindi si Pudo, yung
pinagalitan mo nga. Si Leon? Oo. Oo. Hindi naman yun, dahil ano lang yun, runner. Si Leo na yun. Parang naloko Si- tayo ah. Si Leon, nandiyan trabaho talaga yon. Pero hindi siya officer. Hindi, ang parang clerk lang siya. Alam niya ang flow ng ano. Alam niya ang flow ng papel natin. Kaso lang, hindi naman niya maano yan sa ano. Hindi naman niya maano sa mga immigration. Ang immigration talaga yung ano, yung mali. Kasi kumpleto tayo sa interview, kumpleto tayo sa work permit. Lahat-lahat na follow-up ginagawa natin para wala silang kilos. Yun na nga, yung sa immigration pa yun. Sa immigration na siya o sa national security? National security. Kaya nga alam niya ang flow ng papilis ng mga applicant sa permanent residence. Basta feeling ko parang hindi talaga ako sa Trinidad. Tagal na, 12 years na. No. Ako, Jeng, alam mo naman pag may sapat lang ako ng mga pira na kay kunti-kunti lang pauwi at saka madala ko lang yung aking dalawa na yan aso. Wala na ako ito siyempre sa 63 ka na physically fit tayo sa trabaho, walang problema kasi na-maintain natin yung health natin kaso lang itong lugar na ito marunong lang ito sa salita pero kulang talaga sa gawa itong mga tao rito. Tingnan mo kung magkano sila sa parliament. Akala mo magsuntukan sa sisigawan na ganito, akala mo pagkatapos ng kanya gagawin agad. Inabotan ng 3 taon, ilang taon, di pa rin naumpisan. Wala. Alam mo ako, Jeng, hindi din ako na-interview sa may citizenship kung hindi ako umuwi dito ka magtanong. Wala pala akong papel sa immigration, paano ko matawagan? Gin-stuck up sa may immigration, sa may national security. Ngayon, ang kilala ko nga dati nakataon man, blessing in disguise yung kapatid na napunta ng ospital. Sabi ko, kapatid ka ba ni Bibiki? Sabi niya, oo. Sabi ko, naku, matagal ko na yun. May telephone number ka sa kanya, binigay sa akin, tinawagan ko. Insigida, pinapunta pa ako sa head ng national security kasi wala akong papel. Hindi pinorward. Diyos nila, gintay ka pala ng wala. Kaya pag forward na yon, alam mo, tinawagan ako kaagad ng anong gusto kong interview. April, March, whatever. Yung mga anak ko na punta dito, puro lang yun under the table, Jing. Ay, marami. Kaya nga sa akin, 12 years na 3 araw lang si Brian galing sa Pilipinas. Pagdating dito, na-resident ka agad. Ha? Ano mo ginawa? Kasi wala pang 18 year old si Brian. Pag mag-18 year old, Oo nga. dumating siya ng August, ano ba yung August 18, whatever, August 26, maging 18 year old na siya. Ay, hindi pa kami interviewin. Sabi ng ganun. Ay, pero alam ko na kung sinong pupuntahan ko kasi sinabi na ni Bibiki. Tapos, nung hindi ako bibigyan ng papel kasi sabi niya, sabi ko kung hindi mo ko bibigyan ng papel, ang anak ko maging 18 na sa ganito, kung hindi na ako makakuha ng resident na. Sabi niya, bakit mo dinala ganito? Sabi ko, mahirap mag-travel nga walang kasama. Sabi niya, sige, bahala ka. Pagdating ko, tinagong, I want to talk to Trevor. Si Trevor na palang kausap ko. Tatak ka agad. Birth certificate lang. Ready lang si Brian. Si Johanna. Ha? Si Johanna, ganun din. Dumating si Johanna, November, tatak na doon. Wala silang kahirap-hirap mag-residency. Wala. Ako nga, nakilala ko lang si Brian, Ian Manok. Sa National Security nagtatrabaho. Lolo na nandoon, admin sa hospital. Wala ko hiya-hiya dyan. Kinausap ko agad. Pag umagahan, sabi na mapunta ka na sa National Security, hanapin mo si Sicharan. Magbayad ka na ng 1,000. Tapos, yun, kuha ko ng green card, ang green na pair ko. Ay, grabe ko lang, thank you Lord. Kasi, pag mahiya-hiya ka, walang mangyari Pati nanay na nakilala ko, ang tatay na nakilala ko. Kaso nung dumating ng mga bata, wala na siya doon kasi sana pag thank you ba. Kaso nasa airport daw dito nagtatrabaho. Wala na akong number. Yun lang, Jeng, ang istorya dito sa Trinidad and Tobago. Kung sa Nuyuki ako, resident ako doon.
Kasi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23 nagbago ng BRP ko. 25, 26, resident na ako doon. Ay, mag-apply na ng Hindi citizen. naman maganda sa UK. Hindi na nga daw. Grabe, mas maganda pa sa US. Grabe yung tax daw nila doon. Oo, yun nga ang kasama ko nga si Elizabeth na dito. Nung kapon dumating yung asawa niya dito, local. Sabi na tumaas nga ang sweldo ko. But is nonsense naman daw. Kasi taas ang sweldo mo, taas naman ang tax mo. Taas pa ang lahat daw. Pati bahay magtaas. Yun na nga, parang nakatax lahat. Yung pamangkin ko nga, galing ng UK eh. 2 years lang siya talagang lumipat ng US. Pero tingnan mo. Ano yan? Tapos Nurse din? maganda pa yung ano niya kasi resident na yung visa niya. Sa US. Oo, Ano yung nurse din? nurse. Tuwa naman yung kapatid ko. Sabi niya, sige pag matagal ka na dyan, mga 2 years, lipat ka dito sa Texas. Sa UK siya ngayon o sa US na? US na. US na, 2 years siya sa UK. So nagsabi siya kung anong UK. Diyos ko, Nag-apply siya for US. dading. Nagsabi siya kung paanong UK. Kala mo maganda yung UK. Ayaw, hindi niya gusto. Sabi ko sa iyo. Yung nakapasok lang ako dito. Kaya nga kailangan. Mag-i-drop mo lang kami muna to, tapos mag-park ka lang. 1 hour lang naman, di naman tagal si King dyan. 1 hour lang tayo mag-stick kay Jing, tapos aakyat na sa taas. Jing, ha? Hindi na. Mga 30 minutes. Ako lang nga. Baka mahaba yung pila. I-drop ko kayo doon sa may Departure, okay. departure area. Tapos mag-parking ako. Mga mag-konti-kontuan ka muna na mga kung ano-ano doon. Habang pipila pa. Tapos pagka ano na ni Jeng, Tawagan ko na ikaw. Pupunta na ako, pupuntahan kita. Yan ka lang naman mag-park. yan, dito tayo sa departure ng Yarko. Grabe na ano tao yun. Dami. No parking. Puro lahat ng parking. Paano hindi? Doon. No parking din. Doon na lang eh. No parking, pwede siguro mag-drop off. Mag-drop off siguro. Pero parking. Layo pag punta pa tayo sa California eh. Dali lang ha. No problem. Nag-fix lang naman ako ng aking sweater kasi baka mamaya mainit doon. Malamig. Ang laki kasi ito ng likuran natin to eh. Pwede na. Pwede na dito? Oh, I-plastar ko muna ito ng maayos. Okay guys, dito na kami sa Piarco Departure Area ng Trinidad and Tobago, Piarco International Airport. So guys, dumating na tayo sa Piarco International Airport. Na-drop na natin yung kaibigan natin. So punta muna tayo ngayon sa parking area.
Kunti lang yung tao ngayon guys, yung mga pasahero kunti lang ngayon. Dahil siguro Sunday. Ayan yung arrival area. Napakalinis. So I'm heading now to parking area. Okay, parking in area entrance. Buat muna tayo ng ticket. Paabot-abot pa naman ito. Tayo sa loob. Marami namang bakante na parking. Hindi tayo mahirapan. Puno pa rin. Itong parking area puno pa rin, boy. First time ko mag-ikot ng ganito sa parking area na puno pala. Kahit Sunday. So, sumari guys. Saan tayo makaparking dito? Grabe. Dito na lang tayo. Tayo pa parking guys. Grabe, punong-puno. Kaya nga sa daan na lang tayo paparking. Pwede naman ito dito kasi yung isa na ito lalabas siya, may daanan siya. Ito mag-atras ito. So, ayun o, punong-puno. Ayan o, ayan o. Ito magawa. Dito na lang tayo. Okay guys, dito tayo sa Piarco Departure International Airport. May hinatil lang tayo rito.
Ihanap ko nga kung saan sila kasi nauna sila rito sa loob. Tapos pumunta ako sa parking area. Hindi ko na makita-kita kung saan sila. Ito guys ang Piarco International Airport guys na tinatawag nila dito sa Trinidad and Tobago. Ayan pangalan niya si Babaw. Ayan, yan ang gate kung saan akyat ka dun sa first floor para pupunta sa airlines mo. Ito naman yung departure area. Dito kakuha ng mga boarding pass mo. Tapos ito naman yung arrival area. At saka ito yung parking area. Ayun, lapad. Kaso lang punong-puno pa rin kung saan-saan lang tayo makaparking. So okay guys, natapos na namin. Hati dito yung kaibigan namin. Doon na siya sa may entrance ng departure area. So uuwi na kami. For that, punta muna kami sa Price Mart.